So, doon po, sa pagkatagalog, sabi ni Apostol na Pablo, sa katapos-tapusan, mga magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. So, itong sulat na ito, mga kapatid, isinulat po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Episo. Ibig sabihin, ang sinulatan po ni Apostol Pablo ay mga mananampalataya na po, mga Kristiyano, mga born again na nagpabautismo. Yon. Sino pong hindi nababautismohan dito, mga kapatid? Tas ang kamay. Yon. So, ano ho ba? Gusto ba niya talaga o ano ba? Kasi pwede rin mamaya. O sunod na lang. So, hindi pa rin papabautismo. So, i-approach na lang ako. Dahil maganda po talaga kapag nasunod natin yung gusto ng Panginoon na kanyang kalooban. So, dito po, ang mga mananampalataya sa Episo, ini-encourage po ni Apostol Pablo. Ayun po ni-encourage siya. Sabi doon, sa katapos-tapusay, magpakalakas kayo. Sino ang magpakalakas ng mga membro ng Iglesia sa Episo? Bakit po kaya sinasabi ni Apostol Pablo, magpakalakas kayo? Yung may kalaban po kasi tayo dito, mga kapatid. Akala natin, sinasabi lang ito ni Apostol Pablo na ganun-ganun lang. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo na magpakalakas tayo sa Panginoon, may kalaban po kasi tayo. At sino po ang kalaban natin, mga kapatid? Siyempre, sino po? Yung tatlo po yung kalaban natin. Hindi lang si Satan. Number 1 po, siyempre si Satan. Yung tawag sa kanya, the devil against us. Si Satanas, palaging against sa atin yan. The devil against us. Anong pangalawang kalaban natin? The world around us. Pag mga unbeliever, kahit sa ayon sa gusto mo, pag hindi ka pananampalataya, against sa atin yan. Kaya the world against us. The world around us. Sino po yung number 1 kalaban talaga natin? Hindi po si Satanas. Hindi the world out. Sino po? Pride of life. The flesh within us. Ngayon, ikaw pala yung kalaban mo na sarili mo. Hindi ka pwede magturo. Ikaw Satanas. Minsan, hindi naman si Satanas kami kagagawan. Ikaw mismo eh. Ako si tuturo mo si Satanas. The flesh within us. Yun po talaga yung struggle natin. Ikaw kasi yun eh. Yun. So, ngayon papag-aralan natin. Paano man natin ma-overcome yung tatlong kalabang yon na ibibigay ng Diyos sa atin para malabanan natin yung tatlong kalaban na yon. Kasi isa lang ho ang makapenetrate sa atin doon mga kapatid. Babagsak at babagsak tayo sa ating spiritual na buhay. Gusto ba nyo kapatid na malabanan itong tatlong ito? Sinong gusto? Kasi naman. Na malabanan yung tatlong kalaban natin. Si Satan, the world around us, and the flesh within us. Kaya mo, ikaw na nga yun eh. Ang hirap isupilin ng sarili mo. Yun. Ito po, sabi ni Apostol Pablo, be strong in the Lord. Yun. Magkakalakas sa Panginoon. Ngayon mga kapatid, paano tayo lalakas sa Panginoon? Yun. Pag ikaw ay isang athlete, kasi tayo po, binaya sa athlete, binaya tayo sa soldier, binaya tayo sa farmer. Anong mga ginagawa niyan? Lalo na yung soldier, nagtitraining. Yun, nagtitraining po ang sundalo. Hindi yan ilalaban na walang training. Hindi mo pwedeng hawak ka ng baril na hindi mo alam kung paano ikasa yung baril. Mamaya, ikasa mo yun sa iyo pa iharap. Ikaw pa yung tamaan nun. Di ba? So, ang sundalo, nagtitraining, nag-aaral. Yung mga nag-aaral ng pagiging sundalo, pagiging pulis, ilang taon po nag-aaral yan? 4 na taon. Yung mga PMA, nag-aaral din po yan. So yung farmer, sino nga mga farmer dito mga kapatid? Yung nakararas magtanim. Yun. Ako po, laki po talagang bundok ako eh. Kaya pag may nakakita ako nagpupos ng bundok, parang gusto kong puntahan na yung bundok eh. Kasi mo talaga, pag ikaw po'y laking bundok, is natural na lang sa'yo yung pamumuhay ng taga-bundok. Kayo po mga kapatid, pamumuhay pa kayo sa bundok, nang walang bigas, nang walang ulam, kami pamumuhay po. Basta may buko, basta may kamote, basta ano pa makukuha sa mga kabundukan, lahat. Basta nakakain po ng hayop, pwede kainin ng tao yan. Kami ngayon sa bundok kasi, mayroon kaming malapit kami sa ilog. Kaya pwede kaming manguha ng hipon, ng katang, ng igat. Pag wala kaming ulam, malayo kami sa dagat eh. Ilog ang pupuntahan namin. So, kapag hindi ka sanay sa bundok, mahihirapan ka. Doon pag akyat mo doon, nakita ko yung post niya, Star Janice, talagang nakaka-excite, no? Pag-explore. Pero kapag hindi ka sanay umakyat sa bundok, naku, anong gagawin namin?
gagawin nyo? Masuot kayo ng long sleeve, guantes. Yun. Kasi nga, maraming mga linta-linta dyan. Ang darabag ka ngayon, talagang ano. O kaya, sombrero. Yun. Yung mga ganun eh. Para prepare. Tapos tungkod. Ayan, nakita ko si brother dyan, nakatungkod. Kasi, pang ano yun eh, pang madulas, pang balansi. Yun. Kaya pag kayo pumunta sa bundok, isapon niyo ako ang tourist guide. So, tinitrain ang sarili bilang tayo po ay sundalo ng Diyos. At ang training ground natin as a soldiers of the Lord, hindi po sa alimbang Bible school. Tandaan po natin, hindi tinuturo ng Biblia ang Bible school. Anong tinuturo ng Bible? Tinan po natin, 1 Timothy chapter 3, tinan po natin ang Biblia bilang introduction. Chapter 3 verse 15, ano ang sabi ni Apostle Paul? Sabi niya, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Saan po dapat matuto mga kapatid? Sa iglesia, dito. Doon. Kaya dapat kapag nag-preach ang pastor, dapat tayo po ay ano? Yun, focus. Yun. Wala mo nang istorbo. Yung mga naninigil sa inyo, huwag mo nang istorbohin. yung mga problema, bayaan mo na lang. Alam na Diyos na problema yan. Pag-focus po tayo para yung spiritual na buhay natin ay lumakas. Maliwanag po doon sa sabi ni Apostol Pablo na ang iglesia o church, ang daming katawan po dito eh. Anong sabi doon sa Tagalog? Ngunit kung ako'y magluwat at mahabang panahon ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin sa bahay ng Diyos. May dapat tayong ugaliin mga kapatid. Na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. So tayo po lahat ang member of the Church of Primitive Baptist Cavite, may dapat tayong ugaliin. Yun. Hindi ugaling mundo. Dapat ugaling Kristiyano, ugaling mananampalataya. Ngayon, punta tayo sa ating pag-uusapan. Ito, maganda po ito. Talagang sigurado, paglabas nyo, lalakas po kayo. At pero malakas din po kayo. Sabi doon, sa katapos-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon. Sa Panginoon tayo dapat malakas. Yung mga worldly, yung mga karnal na pag-iisip, iwaglit na natin yan. Sapagkat yung pagiging karnal, tinupon natin, pag ang isip natin ay karnal, ano kaya ang nangyayari? Romans chapter 8, verse 6. Ano pong sabi dito ni Apostol na Pablo? Sabi doon, to be carnally minded is death. But to be spiritually minded is life and peace. Kapag karnal ang isip mo, ano ang nangyayari? Abay, kamatayan. Ibig sabihin, separation. Pero kapag tayo, ang isip natin ay spiritual, ano ang resulta? Magre-resulta ito ng, ano po? Kapayapaan. Yun. Kaya kapag wala kayong kapayapaan, baka namumuhay na kayo sa karnalidad. Baka ang isip nyo wala na sa Diyos, wala na sa focus. Samantalang sinasabi na nga ng Bible na to be carnally minded is death. Ibig sabihin, nasisipirit na tayo sa Diyos. Kaya kalang ang focus natin, ang isip natin, nakapokus ho saan? Hindi ho sa material, hindi sa mundo. Tingnan po natin, Colossians chapter 3, verse 2. Ano po yung sabi ni Apostol na Pablo, mga kapatid? Sabi po dito, set your affection on things above. Yon. Not on things on the earth. Saan daw naka-fix yung ating isip? Saan daw nakasit eh? Pag sinabing set, anong ibig sabihin ng set? Nakaano ko yun? Kumbaga, sinabi mong gusto kong manood ng drama. Isisit ko ito sa Channel 2. Siyempre, magsiselos yung sa Channel 7. Yung iba, dito ako sa Channel 7, nakasit na talaga yun. Wala nang lipatan. Yung iba naman, siyempre, magselos yung isang channel. Channel 5 naman. Yun. Nakasit na po yun. Kanya-kanyang channel, bahala kayo. Kasi ako, may sarili akong channel. Primitive Baptist Cavite Channel. Doon na po ako. Doon na po yung binubuksan ko. Ibig sabihin mga kapatid, yung kaisipan ng mananampalataya ay palaging nakasensan po sa mga bagay na pakalangit. Sabi doon sa verse 2, set your affection on things above, not on things on the earth. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas.
sa mga bagay na nasa ibabaw, huwag daw, no? Inutos, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ano ba yung nasa ibabaw ng lupa? No? Kaya mga kapatid, kung alam nyo, huwag daw ilagak yung isip natin sa mga nasa ibabaw ng lupa. So, isa-isa nga natin, ano ba yung mga nasa ibabaw ng lupa? Yun, kayamanan! Yun. Kaya maraming, di ba sabi ng Bible, for the love of money, ano po, is the root. Napakatindi po, root daw. Lahat ng ugat ng kasamaan is the root of all evil. Hindi mo masama ang pera. Tanungin niyo ako kung gusto ko ng pera. Gusto ko. Kasi dami kong gustong tulungan. Kaya lang sabi ko lang, ipag-pray ko na lang kasi wala ako. Minsan, di naman kapos. Pero, minsan, kasya lang talaga. Pero, kung pagpalaan ako ng Diyos, dami natin po yung tulungan mga kapatid. Yung kapwa natin, iglesia lokal, na gusto magpatayo ng bahay sa ambahan. Di ba? Kung meron tayong pera. Brother, elder, magkano ba ang gagastusin dyan? Sabot na ng Primitive Baptist Cavite, di ba? Di ba? Napakaganda po nun. Ikay, elder, pag-pray mo na makapagtayo ka ng sino. Sige, sagutan namin ang isang yero. Isang yero lang. Sagutan namin ang isang simento. So hanggang doon lang ang kakayanan natin. So wala namang problema at least nakatulong. Pero di ba, kapag ang puso mo tama at naibigay mo na sa Diyos ang puso mo, hindi na mahirap tumulong. Kaya kapag nakita ng Diyos na tama yung puso natin, mga kapatid, yung mga kailangan natin, hindi na mahirap ibigay ng Diyos yun. Kasi tinitingnan ng Diyos yung puso natin, mga kapatid. Hindi naman yung action eh. Ang action natin, pwede magpunwari. Hindi ba sabi doon, pwede tayo magpunwari maka-Diyos. Napaka-maka-Diyos ni brother. Pero po, dito lang sa Wilmot, inabot ang 3 oras bago makarating dito. Napaka-hinhindya. Parang di madabuan ang langaw. Doon. Hindi mo nakatingin ang Diyos doon sa kilos at galaw mo. Nakatingin ang Diyos diretso sa puso natin, mga kapatid. Kasi ang issue talaga ng buhay natin ay nasa puso. Ang sabi ni King Solomon, Proverbs 4. Tignan natin, Proverbs 4, 23. Ano po yung sabi ni King Solomon, mga kapatid? Sabi dito, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Lahat ng issue ng buhay ay naggagaling sa puso. Tanungin ko kayo, mga kapatid, bakit kayo nagsinungaling? Saan nanggaling kaya? Kaya kayo nagsinungaling? Dahil sa puso. Gumawa kayo ng kasalanan. Saan galing yun? Sa puso. Lahat ng issue nanggaling sa puso. Kaya dapat babantayan natin ang puso. Baka yung puso mo ay puro taba na. Kaya dapat magkano naman, tandaan naman sa pagkain. Ano tawag doon? Mag-cleansing naman kayo. Bawas-bawas sa kanin. Kahit pa sa physical, di ba? Kahit sa physical, spiritual, lahat ng issue ay galing sa puso. Tira mo natin. Kapag ang puso ay may problema. Physically ha? Literal. Kapag nabalutan na po ng batabayan, anong mangyayari kaya sa puso mo? Hindi na makapamdan ng dugo. Ang mangyayari sa'yo, talagang mahirapan kang huminga. Kaya tayo, sino mga 40 patas dito, nasa kamay, para magkalaman na. 40 inabab, nasa kamay, 40 inabab. Para ayaw yung mahalata. 40 inabab, dahan-dahan kayo sa pagkain. Dahan-dahan kayo sa kanin. Ako, half-price lang ako sa umaga. Minsan tanghali hapon, wala na kanin. Basta may kabuti, saging at gulay. Yun na lang. Maganda ang resulta sa akin. Sabi mo, ganda naman sa katawan, no? Maliit lang katawan, pero malakas naman ang pakiramdam. Diba? Sabi ni Sister Perla, anak ko na magkakaiba, dati parang butete. Ngayon, parang tilapia na. Parang sakit ang pakinggan, parang butete. Totoo naman talaga masakit na katotohanan. Nung makita ko yung video, sabi ko, kaya ako lumalakad yan, kain ng kanin. Yun. Pagkagising kanin, pagtanghali kanin, bago matulog kanin, merienda kanin, kasi wala nang choice eh. Pero ngayon ko na-realize na hindi pala ganun ang buhay. Yung katawan natin, we are the temple of God, part of the temple of God, dapat minamanis natin ang tama. Kasi pag hindi natin manis ang tama, tatamaan talaga tayo. Kaya yung mga sakit, minsan tayo rin may kagagawan eh. Lifestyle.
Yun. Tinuturuan nga tayo ng Bible. Sabi sa Genesis, ang kakainin nyo'y ano? Mga herbal. Di ba? Mga herbal na pinapakain eh. Eh kayo, talagang pagkahandaan. Hindi, minsan halata po sa mga handaan, minsan hindi nauna yung prutas eh. Anong nauna pang may handaan? Karne. Eh dapat ang nauna sa pagkain, prutas. Para kumain ka ng karne, mayroon pang hatak. Ay hindi, nahuli na yung prutas, kaya yan. Dilobyo ang abutin mo. Yun. So, ano mga kapatid? Tingnan po natin yung sabi dito sa verse 10 na ito. Sabi doon, be strong in the Lord and His power of His might. So, wala tayong mga kapatid. Sabi doon, in His might, sa kanyang kapangyarihan. Kapag ginawa natin yung ating sariling kakayanan, sariling desisyon, mapapahamak lang tayo. Sabi ng Sikaria, tingnan po natin yung Sikaria, chapter 4. No? Sikaria chapter 4, verse 6. Ano po sabi ng ating Panginoon? And then He answered, He spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel. Salita ito ng Diyos, mga kapatid, kay Zerubbabel. Anong sabi niya? Saying, not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. Tagalogin nga natin, nang magkagayon siya'y sumagot at nagsalita sa akin na nagsasabi, ito ang salita ng Panginoon kay Zerubbabel. Na sinasabi, ano sinasabi ng Panginoon? Hindi sa pamamagitan ng kalakasan. Ngayon, tayong umasa sa kalakasan natin mga kapatid, talino, ganda, kagwapuhan, o ano bang mayroon tayo. Sabi ng Panginoon, hindi sa ganon. Pero saan daw po? Sabi niya, hindi sa kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng alin po? Ng ating espiritu, sabi ng Panginoon, ng mga hukbo. Hindi sa lakas, hindi sa talino, hindi porke nagtatrabaho ka, i-bless ka ni Lord. Hindi porke nagninegosyo ka, i-bless ni Lord. Sinong gustong i-bless ni Lord, mga kapatid? Lahat tayo gusto natin. Nagtatrabaho ka man o nagninegosyo ka man. Gusto natin i-bless tayo. Pero conditional po yun. Kaya hindi mo porke inisip na i-bless ka ni Lord, i-bless ka. Ang blessing ng Panginoon ay conditional. Ibig sabihin, may gagawin po tayo sa Panginoon. Ano magagawin natin? Maging masunurin tayo sa Kanyang kalooban. So, punta tayo doon sa pinaka-outline natin. Ito, medyo mahaba-haba ito. Pero bayaan nyo kasi marami naman pagkain, no? Daming saging. No? Ako saging lang, solve na ako dyan. So, tingnan po natin. Paano natin mapapalakas yung ating spiritual na buhay, mga kapatid? Number 1, acknowledge weakness to receive divine power. I-acknowledge na wala ho talaga tayo. Tayo po ay, nung nagkasala si Adan at Eva, wala ho talaga tayo. Tayo 0-0 talaga. Anong sabi sa 2 Corinthians chapter 12, ito si Apostle Paul, chapter 9, chapter 12, verse 9 and 10. Ang sabi niya, and he said unto me, yun, ito yung pagkatapos na si Apostol Pablo ay nabiyayaan ng kaligtasan o na yung himala ay nangyari kay Apostol Pablo. Ang sabi ni Apostol Pablo, and he said unto me, my grace, ano po yung grace ng Lord? Is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Yun, napakagandang verse ito, kapatid. Ito, paborito kong verse talaga ito. Dahil katulad ni Apostol Pablo, yung buhay ko noon, napakatindi kasamaan. Pag naalala ko nga, parang hindi ko akalain na magiging preacher ako eh. Yung habang pala ng Diyos, hindi siya tumitingin kung anong nakaraan mo. Kapag ginusto ka ng Diyos na gamitin, kahit sino ka man, katulad ni Apostol Pablo, katulad ko, katulad natin lahat, kapatid, na siya po talaga ay nagbiyaya sa atin. Sabi niya, at siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Mga kapatid, may kulang pa ba sa biyaya ng Diyos, mga kapatid? Si Apostol Pablo, mayaman pa siya dati. Ginigap niya yung kanyang profesyon, alang-alang sa pagsunod sa Diyos. Ngayon sinasabi niya, at siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sabi ng Panginoon, sapagkat aking kapangyarihan ay nagiging sakdan
sa kahinaan, kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan. So lahat ng tao may kahinaan. Wala akong taong perfect. Ang process lang ng Biblia, nagiging mature tayo sa spiritual, pero wala pa tayo dun sa talagang kasakdalan. Ang kasakdalan, pagdating natin dun sa eternal na langit, sa totoong tahanan natin. Pero dito sa lupa, mga kapatid, di ba mayroong pagkakataon tayo na parang nilalabanan natin yung gusto ng Diyos. Witness natin yun minsan. Kasi yung battle between the flesh and the spirit, nasa atin yun. Kaya minsan, nagagawa natin yung ayaw natin gawin. Na gusto ng Diyos, na kinukontra natin, mismo tayo. At yung banal na espiritu minsan, anong nangyayari sa banal na espiritu? Nagkakaroon tayo ng nagigrit, nalulungkot yung banal na espiritu. Kapag tayo itong nagkasala mga kapatid, sino ang unang nalulungkot? Nakalagay nyo mga kapatid, kapag ang Kristiyano ay nagkasala, sino unang nalulungkot? Banal na espiritu. Ito po sa Ephesians chapter 4, verse 30. Sabi po dito ni Apostol na Pablo, Ephesians chapter 4, verse 30, sabi ni dito sa verse na ito, "And grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption." So ang nalulungkot kapag magawa tayo ng mali bilang anak ng Diyos, yung banal na espiritu na nakatira po sa atin. Sinong nakatira sa atin, mga kapatid? Yung banal na espiritu. Kaya kung titingnan natin, sabi doon sa 30, "Whereby you are sealed unto the day of redemption." Kaya napakahirap pong gumawa ng mali kasi ang nag-grip banal na espiritu. At kapag ang banal na espiritu yung nag-grip, delikado. Nasa dangerous situation na yung taong gumagawa ng mali. Bakit to? Alam mo, nilungkot mo ang banal na espiritu na nasa iyo yun. Ano mangyayari? Tingnan po natin, 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Sabi ni Apostle Paul sa mga mananampalataya sa Corinto, itong Corinthian church, isang iglesia, tinubos ni Kristo, sila po ay buo, pero namuhay po sila sa karnalidad. Ang dami pong issue dito sa mananampalataya sa Corinto. Pero ang sabi dito, "Know you not that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you." Saan daw nagdidwell yung banal na espiritu? Dwelleth in you. Dito sa kalabuan ng iglesia, nagdidwell ang banal na espiritu. Verse 17, "If any man," ibig sabihin, isa sa kakapatiran natin, "if any man defile the temple of God, him shall God destroy." Anong gagawin mga kapatid? God shall destroy. For the temple of God is holy, which temple you are. Kaya mahirap pong gumawa ng mali, mga kapatid. Bakit to? Hindi lang naman ikaw ang paparusahan ng Panginoon. Sino po? Lahat po tayo madadamay. Kaya ganun lang po talagang pangalan ng pastor. Napakahirap po. Minsan, ang pastor ang naranabutan eh. Kasi kami po ang may laking responsibilidad sa mga kapatiran. Kapag gumawa ka ng mali, hindi ba nyo alam na kami ang dagdadalan ng ginagawa nyo, mga kapatid? At minsan, pastor ang pinaparusahan ng Panginoon, kami ang mananagot. Yan po na inyo, mga kapatid. Hebrew 13:17, kung gaano kalaki ang pananagutan ng pastor sa mga tinuturuan. Hebrew 13:17, ang sabi po ni Apostol na Pablo po dito, mga kapatid. Sabi doon, "Obey them that have the rule over you, and submit yourself, for they watch for your soul, as they may that must give account." Grabe na. Napakahirap pong sitwasyon ng mga lingkod ng Diyos. Give account. Anong sunod? "That they may do it with joy, and not with grief, for that is unprofitable for you." Kapag isang pastor gumawa ng mali ang kapatiran, sino ang mananabot? Yung pastor po. Kasi ako po ang pastor ang tuturo eh. Di ba sa bayang Israel, sino po yung hindi nakarating sa promised land, mga kapatid? Si Moises. Isa ang pagkakamailalan ni Moises. Naging high blood na po si Moises at titigas ng ulo kasi ng Israel. Pero hindi siya nakarating sa promised land. Kaya minsan maraming pastor malungkot ang buhay. Maraming pastor gusto nang mag-evacuate. At nakita po natin dito sa Primitive Baptist, 2 pastor na galing Bisaya.
Inampun po natin. Bakit to? Pinagtulungan po ng libro. Yun, nabutan mo ba yan, Brother Dia? 2 pastor. Grabe yun, no? Pati kaldero, pati mga gamit ng pastor, pinagati-atian ng member. Nawa, huwag nyo gawin sa akin mga kapatid. Kasi makikita nyo kung sino po ako. Nawa, magkatulungan tayo. Isa po ang goal natin. Anong goal natin? To glorify God. Hindi naman tayo nandito para mapagdihan, pagandahan, o patalinuhan. Wala ho, dito. Zero tayo. Sabi ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa, walang humaharap sa Diyos, wala kahit isa. Umaasa lang tayo sa biyaya ng Diyos, mga kapatid. Kaya nawa tayo, magkaisang isip natin na itaguyod ang kaluwalhatian ng Diyos. Nasa labas ka man ng iglesia ng Diyos o nasaan ka man naroon, nawa, to glorify God talaga ang goal natin. Di ba? 1 Corinthians 10:31, sabi ni Apostle Paul, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, do it! Sabi ni Apostle Paul, ano yung gagawin mo? For the glory of God. Tanong mga kapatid. Ito ang tanong, kayong sasagot. Yung ginagawa mo ba ngayon ay natutuwa ang Diyos? Sagutin nyo, kayong sumagot. Amen. Kasi hindi ako pwede sumagot ang sagot nyo. Yun. Kayo ang sumagot ng tanong ko. Yun. Nag-glorify ba ang Diyos sa ginagawa nyo? Amen. Yun. Ano pa? Tingnan po natin sa sunod na ano. Sabi doon, acknowledge yung weakness. Si Apostle Paul, in-acknowledge niya na biyaya lang talaga. Wala akong iba. Sabi doon, by grace, sabi ng Panginoon, is sufficient for thee. Biyaya ng Diyos, sapat na po yun, mga kapatid. Sapat na po ang biyaya ng Diyos. Kahapon, di ba? Ano ba yun? Friday? Yung sanlibutan, nag-celebrate na, nag-alala na si Kristo yung namatay, alas 3 ng hapon. Kayo, baka lumawak pa kayo ng garote. Ginarote niyo yung sarili. Di ba? May nakita ba kayo nagagarote na sarili? Daming dugo sa likod eh. Nagpenitensya na akala nila, yung pagpapinitensya nila ay makakabawas sa kasalanan. Ang kasalanan po natin mga kapatid, bayaran na po ng Panginoon. Once for all. All. Finish. Sabi ng Panginoon, it is finished. Ano bang gagawin mo? Sumunod ka na lang. Wala ka lang ibang pipilitin siyang gagawin. Di ba sabi ng Panginoon, come unto me, all you weary and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke and learn of me. Because yung kanyang pamatok ay easy. Napakagaan daw. Ang gagawin mo natin sumunod. Hindi mo na kailangang magpapako sa cross. Hindi mo na kailangang humawak ng malaking kahoy at para pasanin. Ang sabi ng Panginoon, pasanin mo ang ating pamatok. Ang pamatok na tinutukoy ng Diyos, ito po, salita ng Diyos. Hindi na po literal na katulad ng kalabaw. Lalagay mo ng pamatok para mahila yung pang-araro o yung mga sa bukid. Kasi ilalagay dito sa liig ng ng kalabaw. Sa atin, Word of God po yun. At sabi ng Panginoon, magaan ang aking pamatok. So magaan po, pag gusto natin talagang sumunod sa Panginoon. Dito po mga kapatid, verse 10, ano po sabi ni Apostol Pablo? Therefore, I take pleasure in infirmities, and reproaches, and necessities, and persecution, and disgrace for Christ's sake. For when I am weak, ito po mga kapatid, I am strong. Dalawa kapatid, hindi niya sinasabing very strong siya. Sinong single mom dito mga kapatid? Nasa kamay. Sister Perla. Si Nanay Nita, single mom. Di ba? Kung kailan kayo naging weak, habang na-experience yun yung struggle, nagiging strong kayo. Habang na-experience natin yung mga buhay dito sa mundo, yun ang nagiging challenge sa atin, nagiging malakas tayo dahil sa biyaya ng Panginoon. Yung experience, yung karanasan natin na naranasan, yun ang nakakabigay sa atin ng challenge na magpatuloy na mabuhay sa mundo. Yung mga nang-iwan, bayaan mo sila. Hindi ka naalala, tapos ikaw alala sa kanya. Hindi ka nga iniisip. Di ba? Ako, lahat ng nang-iwan sa akin, iniwan ako ng nanay, tatay ko, naalala ko sa minsan, nandun kung saan man kung saan ang kalooban ng Diyos, naalala ko yung mga nakaraan namin. Siyempre, magulang ko yun. Pero hindi ko ubusin ang oras ko sa kaalala sa nanay ko.
Sa tatay ko. Ang aalalahanin natin, yung ngayong kasalukuyan. Sabi nga ng Panginoon, limutin ang nakaraan. Anong haharapin mo? Harapin! May nakaraan na ba kayo sa inyo? Harapin ang nakaraan. Pero yung nakaraan, baka dapat galing mo sa Diyos yun. No? Baka may nakaraan sa'yo, Pastor. Tatlo yung nakaraan sa akin. Dapat galing mo sa Diyos para hindi tayo. Baka saan galing yan? Baka galing sa South. Ano ba yung sunod sa South? North, East, and West. Baka patang. So, pag galing sa Diyos, perfect po yun. Sigurado magre-resulta ng kapayapaan. Yun. Ano ba yung sabi dito, kapatid? Sa Isaiah. Angit pa ng tubig. Sayang. So Isaiah chapter 40 verse 29 mga kapatid. Yan, buksan natin yung Biblia. He gave it power to the faint and to them that have no might he increased his strength. Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina at ang walang kapangyarihan ay pinanagana niya sa kalakasan. Yun. Yung mga mahina, sinong nagbibigay lakas mga kapatid? Ang Diyos. Kaya makita mo, pag ikaw ay mahina, kaya ka lang sa Lord, Lord. Hindi mo na po kaya ito. Kasi wala naman talagang kakayanan tayong resolvahin ang problema. Diba? Lord, wala na akong kapera-pera. Akong ginagawa ko, Lord, dami kong problema, daming Judith. Judith dito, Judith talagang tampak sa Judith eh. Okay ka lang, Lord. Baka na. Siyempre gagawa ka rin. Tulad ito, natutuyuan ako. Pag hindi ako gagawang yung inom, tulad ng labunan ko. Kailang aksyon ka rin. Kailang iinom ka. Iasahan mo ba, Lord, nauuhaw ako. Ipatak mo sa rabi ko ang tubig. Hindi mo ganon. Kailangan, inumin mo. O, mo. So, depend entirely sovereign grace. So, yun, magtitipin tayo sa biyahe ng Diyos. Ephesians chapter 3, verse 14, that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit and the inner man. Yun, yung inner man, ito yung ating kaluluwa. Ito yung nag-re-response. Ito yung nagre-receive ng mga spiritual na bagay, mga kapatid. Di ba? Mayroon ang tao, binubuo ng body, soul, and spirit. Kapag ang tao ay born again na, yung inner man niya, yun ang nagre-receive ng mga spiritual things. Kaya sabi ng Panginoon, mapalad yung mga nauuhaw, mapalad yung mga nagugutom. Sino ba yung nagugutom? Buhay o patay, mga kapatid? Buhay. Kung ikaw ay nagugutom sa spiritual na buhay, katunayan na ikaw ay born again na. Katunayan na ikaw ay anak ng Diyos. Kaya naman, kagutuman natin ang salita ng Diyos. Di ba? Nakakaramdam tayo, physically, ang gutom pagkagising sa umaga. Anong hinahanap niyo mga kapatid? Di ba? Nagugutom mo tayo, natural yun. Natural na hanap ng katawan ay pagkain sa umaga. Kaya may breakfast, may lunch, may dinner. Ngayon, ang tanong mga kapatid, yung kaluluwa huban nyo ay binabibreakfast nyo. O magtapat kayo. Sinong nakapagbasa ngayon ng kahit isang verse lang? Isa lang, mga kapatid. Ibig sabihin yung kaluluwa nyo, ayan o. Tinga, screen natin yung kaluluwa. Ako, panoris na. Di ba lang kayo nagbabasa ng Bible? Samantalang yun ang pinakamahalagang pagkainin. Di ba yung katawan nyo, mag-fasting po kayo. Ano mo ba yun ang fasting ay napakalabi din sa tao? Na kapag nag-fasting kayo ng 3 days, makikita nyo, yung mga taba nyo, matatanggal yan. Hindi nyo pag kakakain pa lang, ang sarap ng ice cream, kain dito, kain doon. Gusto mong magpapayat, pero hindi ko kaya. Minsan mag-fasting po kayo ulit. At makikita nyo yung resulta. Bakit sinabi sa lumang tipan mag-fasting? Sinabi din ng Panginoon mag-fasting. Gaano kahalaga ang fasting? Sinasabi niya ng doktor, huwag 40 na gutom, kakain ka. Gusto mong magpapayat pero ayaw mo namang mag-fasting. So, ano po yun? Sabi doon,
upang sa inyo'y ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na kayo'y palakasin ng kapangyarihan. Ang magpapalakas po sa atin ay kapangyarihan po ng Diyos. Hindi yung sino mang tao. Kahit sa ako, wala po kaya nang palakasin kayo. Diyos lang po talaga ang magpapalakas po sa atin. 2 Timothy 1:7, For God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of sound mind. Yun, bilang Kristiyano, mananampalataya mga kapatid, binigyan tayo ng Diyos na Espiritu, hindi matatakotin. Sino ba ang natatakot sa ngayon mga kapatid? Naku, nakakatakot ako. Ano bang kinatatakot mga kapatid? Sige nga, isa-isahin natin. Ang kinatatakot po natin ay alin po? Ano ba yung kinatatakot natin? Ang taas ng, ano po yung pagtaas ng? Gasolina! Kasi pag tumaas ang gasolina, sa next week, 19 pesos po ang itataas ng gasolina. 19 pesos, Tuesday po. Kaya mamaya, magpakarga na po. So, dapat ganun na lang po eh. Hindi naman natin maiwasan yan. Nakahula na po yan natin. Yung mga tinatawag na kalamidad, yung mga paghihirap. Ano na yan? Nakay na po sa Biblia yan. Kailangan ready po tayo na harapin ang mga bagay na yan kasi nandiyan na po yan. Alam nga, paano maiiwasan yan kahit saan ka pumunta? Eh, Pastor, uwi ako sa Catanduanes. Baka hindi ako madamay ng taas ng gasolina. Pwede naman. Para ma-relax lang ang buhay mo. Maraming negative ion doon, Brother Pierre, no? Kita ko yung video ni Brother Pierre, talagang nandun sa kabundukan. Sabi ko, ang ganda pumunta doon. Kaya tayo babalik, Brother Pierre, doon. Ang ganda eh. Nandun sa pakatok-tok ng bundok. Ano ba yung alon eh? Ano yung alon? Bumabagsak. Ano ba yung negative ion? Nakukuha ko yan sa pagbagsak ng alon. Pangalawa, sa mga kahoy. At sa mga talon na kapag bumagsak, doon nakukuha ang negative ion. Kaya gusto mong negative ion, punta ka sa malalakas ang alon. Pagbagsak nun. Doon, kakapin mo yung negative ion. At pumunta ka sa kabubatan. May gubat pa ba dito sa Cavite, mga kapatid? Para kung doon, Ternate. Yung pinuntahan natin na Brother Jason, no? Kapag yan, puro kabubatan. Pero may mga restaurant pala doon. So, pangatlo, ano sabi doon? Yung sa verse 7, sabi doon, binigyan tayo ng Diyos na alin? Hindi tayo binigyan ng pagkatakot, binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan, pag-ibig, at tamang pag-iisip. Yun. Sa decision making mga kapatid, paano kayo nag-decision ng tama? Hindi ka mga kapatid. Paano kayo nag-decision ng tama? Basta maisipan lang, ito ang decision ko, period. Wala kang pakialam sa akin. Ito ang decision ko. Wala kang paki. Yun. Wala kang, hindi mo ako pinapakain, kaya wala kang paki-alam. Ganun mo ba mga kapatid? Ito mga kapatid. Ito ang sikreto para maging tama ang desisyon natin. Konsultahin natin, ipag-pray natin sa Diyos lahat ng desisyon natin. At pangalawa, humingi ko kayo ng advice sa pastor nyo. Bisa nalalaman ko na kung saan kayo nag-hingi ng advice eh. Ano mo, pastor, nakahingi na po pag-advice kay sa kapitbahay namin. Ano bang advice? Ang sabi niya, patayin ko na yung asawa ko. Kapitbahay mo, unbeliever, doon ka naghingi ng advice. Di ba? Eh samantalang napakaliwanag ang sabi ng Biblia, tinuro natin, sa Psalms chapter 1 verse 1, saan ka hihingi ng advice? Psalms chapter 1 verse 1. Ang sabi ng psalmist, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Mapala daw yung tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Alam mong ungodly, unbeliever, doon ka pahingi ng payo. Alam mo, friends, ako rila doon mga kapatid. Mula nung ako'y believer, wala na akong kaibigang unbeliever. Dati kilala ko sila. Dati kamag-anak ko sila. Pero ituring ko silang kaibigan. Hindi na po. Kasi ang totoo, ang pag sinabing kaibigan, kaisa, kaisipan, kaisa lahat. Isa yung inyong gusto. Ang tanong, yung kaibigan mo bang unbeliever, kaisa mo ba sa gusto? Magkaiba kayo. Kaibigan mo noon yun. Pero ngayon, di ba na ho? Maring feeling niya kaibigan mo siya. Pero ikaw bilang Kristiyano, bayaan mong ang turing sa'yo kaibigan. Pero ikaw, hindi na mga kapatid eh.
nakilala mo lang siya. Pero yung puso mo, isip mo, magkaiba na talaga kayo ng landasin. Magkaiba na yung goal nyo sa buhay. Yun. Ang unbeliever, hindi naman to glorify God eh. Hindi naman to glorify God ang purpose yan eh. Minsan nga, ang i-acting din ka ba yan? Ako maraming kakilala, mga unbeliever, sabi niya, "Hello, Pastor, naniniwala naman ako sa Diyos. Pero, bakit ang Diyos ay binayaan niya ang masama? Di ba Diyos siya?" Doon pala, makakontra na kayo eh. So, ang ibig sabihin lang kapatid, sabi dito, nor standeth in the way of sinners, nor seated in the seat of the scornful. Unbeliever ang tinutukoy dito mga kapatid, na kapag Kristiyano tayo, huwag tayong makikiupo sa mga taong ganito. Alam mo, huwag kang hihingi ng advice, huwag kang tatayo sa mga makasalanan, huwag kang makikiupo sa mga manlilibak. Ay, sino mga yung manlilibak? Di ba unbeliever? Oh. Subukan nyo mga kapatid. Ito subukan lang nyo. Mamaya, subukan nyo. Hingi kayo ng advice sa kaibigan ng unbeliever. At hingi din kayo ng advice sa akin. Tingnan nyo kung magkaparihas. Tingnan nyo lang. Subukan nyo lang kung anong i-advise. At ibabalansin nyo yun. Friends, may ikukonsulta ko sa iyo. Ganito kasi yan eh. Tapos konsulta kayo sa akin. Kung parehas ang advice namin, baka isang espiritu namin. Baka Kristiyano din, mananampalataya, at baka yun ay talagang anak ng Diyos. Kasi hindi kita ba makukontra yung anak ng Diyos nang tayo yun. So mag-iingat tayo sa paghingi ng advice para ba hindi tayo mapahamak ng kapatid. At ako hindi ko sa inyo kapatid, maliit man malaki na pangaplano nyo, konsultahin nyo mga kapatid. At sigurado, Biblia ang ituturo ko sa inyo. Biblia ang i-advise ko sa inyo. Sinabi ko, Pastor, mahihingi pa ko na advice sa inyo. Ano po ang dapat kong kainin? Kasi 70 years old na po ako. Advice ko ng nanay, bawasan mo ang kanin. 2 bote na lang po na. 2 bote na lang pong kanin sa maraming gulay. Tapos magbarli po kayo. Pero barli ha. So, mayroong i-advise. Biblical pa yun. So Pastor, gusto pa na pong mag-asawa. Ano mo, mayang people. Tingin mga young people dito. Mayang people, tingin. Pastor, gusto ko na pong mag-asawa. Hindi, tatanungin ko ilang taon ka na. Sister Jade, ilang taon ka na, Sister Jade? 16. Hindi pa pwede. Pero kapag iba ang alingan mo, alam mo kung ako nga, 15, may ako, may 2 anak na eh. So, sugod mga kapatid. Paramihin natin ang ating lahi. Yun. Kapag ang mga hihingan mo ng advice at believer, abay, i-advise yan. Lalo pag hingan mo, yung ganun din. Pag ako ang tinanong mo, Sister, mag-aral ka muna. Yun. Sino bang nanliligaw sa'yo? Ganun din, Pastor, 16 years old. Ako, anong ipapakain sa'yo yan? Yun. Hindi mabubuhay ang tao ng puro pag-ibig. Ang daming ganon. Na, sabi doon, Pastor, manapal po. Hindi ko kaya siyang, hindi ko makita. Kapag ako'y natutulog, yung mukha niya, nakikita ko, nako, iligo mo yan, kulang ka lang sa ligo. Mainit lang ang panahon. O mga people ha, huwag agad ibigay yung matamis na. Oo! Yun. Minsan, bigyan mo muna ng mapait. Ano yung mapait? Pag-intayin mo. Yun. Talagang tsatsaga siya. Gayahin natin si Jacob, 7 taon. Nung 7 taon pa, hindi pa nga niya na pag-asawa yung gusto niya eh. Sabi nung diyanan niya, 7 taon ulit. Ilang taon siya nagtsaga? 14 years. Doon masusubok yung talagang lalaki. Kaya tayong lalaki naman, huwag naman magmadaling pasagutin. Gusto mo agad eh. Ano mo, para mapatunayan kung mahal mo ako, dapat ngayon sagutin mo na ako. Alam mo, nagmamadali ka, tapos wala ka namang ibubuhay. Nung sinabot mo eh. Siyempre, pag sinabot ka na ng babae, mayroon ng ang lalaki. Anong tawag doon? Lisensya. Doon. May lisensya ka ng hawakan sa kamay. Doon. Ano pang lisensya ng lalaki pag sinabot? May lisensya ng akbayan. Pag may lisensyang akbayan, anong kasunod? Ano?
May lisensya ng yakapin. Sunod-sunod po yun. Kaya naman mga kapatid, huwag ibibigay agad yung matamis na oo. At ang kasunod nun ay mapait ang resulta. Sa una lang po yan. So, ano po mga kapatid? Punta tayo sa bahagi. Ito, tapusin natin ito na may maganda. Put on the armor of God. Ito yung talagang kailangan natin para tumatag, para talagang malabanan natin ang kalaban natin. Isuot natin ang buong baluti ng Diyos. Pag sundalo ka at lalaban ka sa pira, sa panahon ng tinatawag na Roman Army, dapat kumpleto yung suot mo. May helmet ka, bakal po yun. May breastplate, bakal din po yun. May espada, may shield. Alam mo, pumunta ka sa gero, wala kang espada, wala kang shield, wala kang helmet. Anong gagawin mo doon? Buti kung may power ka. Dapat, kapag lalaban ka, suot-suot mo yung whole armor of God. Tingnan natin yung whole armor of God, babatin. Dito po sa Ephesians chapter 6, tingnan natin sa verse 14. Ano po sabi doon? Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. Magsitibay nga kayo ng inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan na may sakbat na baluti ng katuwiran. Yung tinatawag pong yung tinatawag na belt of truth. Dapat tayong lahat mga kapatid, hawak-hawak natin yung katotohanan. Ano sinabi sa inyo? Brother, ilan ba ang Diyos sa inyo? Sige, sagot mga kapatid. Ilan ang Diyos? Malakas mga kapatid. Ilan ang Diyos? Para mahina. Doon tayo yung mga porto, ang bilis, sumakot. Yung mga porto, pag tinanong mo kung ilan Diyos, ang lakas. Ang sabi na, one God! Ay mga primitive Baptist. Ilan ang Diyos mga kapatid? O dapat malakas. Yung mga porto, ang lakas sumakot. Tapos yung mga Kristiyano, isa. Lumay-pay na lumay-pay. Parang may karamdaman. Parang nagpilipas ba kayo mga kapatid? Pag sumakot, parang kulang sa vitamina eh. So, dapat hawak-hawak natin yung truth. Kahit saan ka pumunta, pag tinanong, sino po yung one God kayo mga kapatid? Yun, sino po yung one God? The Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Dapat alam mo yun. Kasi hindi naman lahat ng panahon kasama mo si pastor. Ay, pastor, tatawagan mo ko si pastor, itatanong ko ha. Ay, paano kung walang signal? Wala lupat? Sister, ano ba sa iyo ang kaligtasan? Nawawala o hindi nawawala? Anong sagot? Nawawala o hindi nawawala? Hindi. Lord, amen. Yes. Laksan niyo. Right. Nawawala, hindi. Hindi. Lord, Amen. amen. That's right. Hindi nawawala Dapat yun. hawak-hawak natin yung truth. Yes. O sige nga, sabay-sabay tayo ha. Okay, sino ang pumili sa atin? Yung ama, yung anak? Tama. Yun, amen. Nakakatuwa. Natututin kayo. Hindi naman tayo mag-exam. Mga perfect ka ha. Nasunod ka, mag-exam tayo kapatid. Lalagay ako ng 1 to 100. Kung ilan yung makukuha nyo sa 1 to 1. Alam mo ba, dati kami ni Pastor Ronald, nag-exam kami, 1 to 100 talaga. Yun, walang nakaligtas ba? Mga talatang attendance. Dahil walang pagpipilian mo. Yun, bibilugan mo. Siyempre, yung iba, natsamba lang. Nakatsamba din yung iba. Pero mas maganda, alam mo talaga, sagot. Yun. Yun ang sinasabi dito. Alam mo yung katotohanan. Na kahit saan tayo pumunta, magkahiwalay man tayo. Alam, mga Tonyo, uwi na sila sa Catanduanes. Kami, uwi sa Albay. Saan kayo uwi na, Sister Marge? Sa Samar. Sa Kali. Sister Perla, Samar din. Nanay Dita, Samar din. Sister San Pauwisis, Pangasinan. O saan man kayo uwi Lumalo. Dapat hindi nawawala yung katotohanan. Baka naman pag uwi nyo, wala na si Pastor, balik na tayo sa Katoliko, sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu, Santo, Amen. Yes. Kahit saan tayo, magkahiwalay mga kapatid, daladala natin ang katotohanan, huwag nyo i-compromise. Kahit kayo na lang ang natitira, mag-pray na lang kayo sa bahay, magbasa na lang kayo ng Bible, kaysa mag-attend kayo sa mali. Patay na nga si Judas, pero marami pang buhay na naghuhudas.
So, ito po, sabi ni Apostol Pablo, stand therefore, having your loins girt about with truth. Yun. Paghawak-hawak natin ang katotohanan, hindi tayo madadaig ng kalaban. Nasa iyong kalaban, di ba? Nung tinukso ang ating Panginoon, nung nag-fasting siya, ilang araw nag-fasting ang Panginoon, mga kapatid? 40 days and 40 nights. Kaya ba ng tao yun, mga kapatid? Palagay nyo, ilan ang kaya nyo hindi kumain? Ilang araw po? Hindi kaya sa tao sa physical lang. Hindi mo kaya. Si Kristo po, nung nag-fasting, tao po talaga siya. Ano ka Pinapakita po niya na kaya. Yun. 40 days and 40 nights. Gusto niyo subukan nyo, medyo 5 araw lang muna. Yun. Susunod, 10 days. Sunod, 15 days. Yun. Patay na. Pero patay na. So, huwag niyong subukan. Baka isisihin pa niyo yung pastor. Pastor kasi sabi niya, pag-fasting ng 40 days, 40 days eh. O, kung kaya lang yun, 1 day, kaya mo yun, 1 day, 3 days. Hanggang masana yung katawan niyo, makita niyo, maglakas ng katawan niyo. Ako, bisan, tubig, sinusubukan ko, ang ganda pala ng resulta. Pero bakit di kayo sanay, unti-unti lang. Bawasan lang niyo yung pagkain. Yan. Hindi naman kayo at tubig, basta mayroon. Ako nga, ang ininom ko lang yung Barbie juice. 68 nutrients. Basta nagpo-promote ka na naman. Hindi yun ang realidad eh. May resulta sa akin eh. Kasi kaya naman tayo kumakain para kunin yung nutrients, di ba? Yung sobra, anong ginagawa na nun? Inalabas natin eh. Eh bakit yung astronaut? Wala namang dalang bigas, walang dalang ulam, puro tableta. Bakit ilang taon sila doon sa kalawakan? Buhay. Kasi, kaya ang katawan natin, nasusustain lang yan ng nutrients. Eh kung kumpleto na, kakain ka pa. Eh di gaganon lang ang katawan, pagkasalubong ni namin ni Pastor, bawasan mo naman para kang buntis. So, ano pa? Shoes. Ano pa yung pangalawa? Breastplate of righteousness. So, yung katuwiran, hindi katuwiran natin. Katuwiran ng Diyos. Kasi ang Diyos po ay makatuwiran. Ginawa na po niya lahat. Sabi doon sa ulitin natin, having therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness. Diba? Diba sabi ng ni Paul kay Timoteo, all the scripture is given by inspiration of God. It is profitable for doctrine, for reproof, for correction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly harness, and all good work. Yung righteousness, hindi naman ng Panginoon. Yun. Sekundary na lang yung salita ng Diyos. Pero yung katuwiran ng Diyos na ginawa, inilagay mo sa ating puso. Nilagay sa atin, imputed ang tawag po doon. So, pangatlo, use of the gospel, okay sa yun. Dito, i-challenge ko sa inyo mga kapatid. May naakay na mo ba kayo dito? Amen. Ginamit na ba kayo ng Diyos na may maakay kayo dito sa bahay ng Diyos? Tayo po, kasangkapan, hindi tayo ang nagdidigtas. Baka magmalaki tayo, alam mo pastor, dami ko nang dinala sa Panginoon. Ako ang tagapagligtas. Hindi po. Sa Ephesians 2. Tayo po ay kasangkapan ng instrumento. Na tayo po sabi ng Panginoon, humayo kayo. Di ba sa mga disciple? Sabi ng Panginoon, humayo kayo at ipangaral ang mabuting balita. Mabuting balita ang dadalhin natin, hindi masamang balita. Pupunta tayo sa kapatiran, dala-dala ang mabuting balita. Hindi yung pupunta ka sa kapitbahay, dala-dala mo ay chismis. Pag sinabing chismis, ano mo? Napapansin ko ngayon, si Pastor, parang pumuputin siya. Dami ang pipin mo. Siguro may pinapupugihan si Pastor. Ay, iba na naman ang isip nun, no? Nagpapugi si Pastor, siguro may pinapugihan. At nakita ko pa siya. May ibang kasama, dapat kang delikado na naman yun. Alam mo yan tao, judgmental. Minsan may nakita ka lang nakasama si Pastor. Ako, sila ay may kasama. Siguro, sila na nga. Oo nga eh. Talagang sila na. Napapatay na tayo. Judgmental po talaga ang tao. So, para makumpare nyo, kakausapin nyo ako, puntaan nyo ako. Pastor, bakit kasama ko si brother, si sister? Ano bang relasyon mo sa kanya? Pag sinabi ko, maniniwala ka ba? Bakit hindi ka maniwala? Nagtanong ka pa. Pag sinabi ko, hindi ako maniwala sa iyo, Pastor. Huwag ka na magtanong, ayaw mo maniwala. Pinukumpirma ko nga, ayaw mo maniwala. So, yung gospel mga kapatid, ito yung sinasabi ngayon ng, di ba, nabuhay ang ating Panginoon.
Yun ang good news. Bakit ho good news na nabuhay ang Panginoon, nag-resurrect nung siya ay namatay? Di ba? Yung gospel, the death, the burial, and the resurrection. Yun ang totoong gospel. Na namatay si Kristo, iniliging, at siya ay nabuhay na muli. Anong ipinapakita doon mga kapatid? Na tayo po, pagdating ng Panginoon, tingnan po natin yung 1 Corinthians chapter 15. Chapter 15 po mga kapatid. Chapter 15, verse 52. Yun, mahaba pa naman ang oras. Sabi doon, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump or the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Yun. Pagdating ng Panginoon mga kapatid, babaguhin ang ating katawan. Gusto ba niyo mga kapatid? Pag ang tao po'y dumating sa 40, ano ang nakikita niyo pagdating ng 40? Marami na pong nagbabago sa katawan. Marami na rin nagbabago sa mood. Ako dati parang okay lang eh. Pag hindi kayo dumalo. Pero ngayon parang nakakaramdam ako ng parang yung tawag doon. Parang sama ng loob. Ako inaamin ko talaga. Pag hindi kayo nakadalo, parang ang pilit ko, ano bang nagawa ko ni Mali Lord? Pag hindi sila dumadalo. Ako nga, hindi ako nag-a-absent eh. Bakit sila nag-a-absent? Ako kaya mag-absent mga kapatid, ng isang taon, ano kaya masabi niyo? Hindi kayo manunod. Kasi nag-a-absent na kayo eh. So nawa, walang absentan. Kasi yung pastor nagsasakripisyo nga na hindi mag-absent. Tapos tayo, a-absent. Tingnan nyo kapatid, tingnan natin kung sa linggo, puno pa ito. Baka baliktad na naman, baka ito naman ang bakante. So na walang absent dito. Okay lang, maraming absent dito kasi ang bakasyon naman. Pero nawa, huwag natin sasadyain ang pag-absent. Kasi sabi doon, huwag kakalimutan ang pagdalo. Sino nag-utos doon? Ang Diyos po mga kapatid. Pag sinasadya natin ang di pagdalo, kasalanan po yun. Yung nasa Google Meet, pipindutin lang yung Google Meet, hindi pa kayo maka-join. Huwag natin sasadyain. Kapag sinasadya natin, anong sabi ng Bible? Hebrew 10:45, 10:25. Sabi ng Bible, Hebrew 10:25, sabi doon, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another. And so much the more as you see that day approaching. Alam niyo, ganito kapatid, no? Sa inyong bahay, pag nasa bahay kayo, ano kayo ang ginagawa niyo pag wala kayo dito? Ano tayo? Heart to heart. Ano ang ginagawa niyo pag wala kayo dito, nasa bahay lang? Kanya-kanya kayo. Upo dito, upo dito, kasi ang init, hindi mapalagay. Sobrang init. Ang tanong, nasa bahay kayo, nagbabasa pa ba kayo ng Biblia, nananalangin pa ba kayo? Kayo mga magpamilya, ito, challenge ko sa inyo, kahit kayong magpamilya, magkaroon kayo ng family devotion. Kayo lang. Wala, Brother JR, magkaroon tayo ng family devotion. Wala, kayo lang, maghanap. Ipunin mo yung mga anak mo. Ipon tayo dito, babasa tayo ng 5 verse. Basahin mo, relate ang 5 verse. At mag-pray tayo. Yun ang family devotion. Sister Janice, may anak siyang dalawa. O sige, Renz, dito tayo, mag-pray tayo, magbasa tayo ng 2 verse. Di nagkaroon kayo ng family devotion. Sister Alice, o sige, hindi pa ako marunong devotion. Panoorin lang natin yung preaching ni Pastor. Okay lang, pero mahaba yun. Sino nanonood po ng preaching sa YouTube, kapatid? Nasa naman. Wala po kayo. Hindi, nasa YouTube po yun lahat. Hindi na ano sabi sa Facebook. Ay, wala po sa Facebook yung YouTube po. I-search po nyo, Primitive Baptist Community. Yun. Maganda po, kahit isang preaching sa isang araw, nako, yung spiritual mo, tatas ang level po yun. Para kang naka-recharge, para kang cellphone, na ni-recharge po yung cellphone mo. Bakit minsan mamihina tayo mga kapatid? Wala tayong narinig ng mga spiritual na preaching eh. Kasi Monday to Friday, Saturday, anong narinig natin? Anong nababasa natin? Ano ang napapanood natin? Puro negative eh. Di lababa ba talaga yung spirituality mo?
So, sanayin natin, nagbabasa tayo ng Bible, nananalangin tayo, nagdidevotion tayo, nakikinig ng mga preaching, at sigurado yung spiritual na buhay natin tataas. Ano pa mga kapatid? Balik po tayo doon sa, bago tayo magtapos. Kaya malapit ako tayo. So, sabi doon sa verse 16. Doon. Sabi doon, shield of faith, verse 16. Tingnan po natin yung verse 16 ng Ephesians chapter 6, verse 16. Sabi po dito, sa 16, above all, taking the shield of faith, where you shall be able to quench all the darts of the wicked. Mayroon tinatawag pong lahat ng nagniningas na suligin ng masama. Diba? Ang tindi pala ng kalaban natin, no? Mayroon siyang tinatawag na fiery dart. Pero mayroong atake ang kalaban. Ano yung kalaban natin? Yung tatlo? The Satan against us. Ano yung pangalawa? Flesh. The world around us. At yung pinakamatinding kalaban natin? The flesh within us. Ito yung panglaban pala natin, mga kapatid. Ano yung panglaban natin? Yung tinatawag na shield of faith. Panangga natin. Shield of faith. Di ba sa Roman Army? Pag yung palaso, sanggain ng yung shield. Yun. Pag inita ka, sanggain mo rin ang shield. Ganun ang trabaho ng ating faith. Pag sinabing faith, yung faith dito, yung natutunan natin na mga aral. Sasanggain mo yun. Sinabi sa iyo, Nay Krisdan, alam mo, Nay, ang Panginoon sa Kristo, maliit na Diyos. Paano mo sasanggain yun? Si Kristo ay maliit na Diyos. Mga aral mo na Jehovah Witnesses po yan. Na si Kristo sa kanila, maliit na Diyos. Paano mo sasanggain yun? Ganun ba? Oo nga. Kasi may ama siya. Patay na tayo doon. Paano mo sasanggain yun? Yun tinatawag, kailangan may shield of faith ka. Ang sasabihin mo, ay hindi. Sabi ng Revelation chapter 1 verse 8, si Kristo ay Almighty God. Hindi siya maliit na Diyos. Basahin na natin, Revelation 1:8. Yun ang tinatawag na shield of faith. Sasanggain mo ng iyong pananampalataya. Kasi pag hindi mo nasangga yun, ang gagawin mo lang, umayod sa Kanya kasi hindi mo nasangga. Sasabihin mo, ano? Kasi ang Ama, siya Almighty, si Kristo, maliit na Diyos. Eh, ano sabi ng Revelation 1:8? Sabi doon, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. Ang tanong, sinong darating? Yung Ama, yung Anak? Anak. Ang tawag doon, Almighty. Ito yung sinasabi ng shield of faith. May panangga ka na. Ano sinabi? Kung si Kristo ay Diyos, ang Ama ay Diyos, Espiritu ay Diyos, ilan ang Diyos nyo? Ano ang panangga doon, mga kapatid? Anong talata? Dapat may shield of faith tayo. Sa John yun nababasa ko, one baptism, one spirit, and one God. Yes. Nababasa ko po. Sa Roman 5, sabi doon, libro, Deuteronomy 6:4. Sabi doon, here, who Israel, the Lord, our God, is one Lord. Tapos sa New Testament, 1 John 5:7, there are three that bear record in heaven. The Father, the Word, and the Holy Ghost. In these three are one. Yun yung mga shield of faith. Yun. Alam mo siya naman, tanong, nawawala ba ang kaligtasan sa inyo? Anong sagot? Hindi. Anong panangga mo? Hindi lang ba o may suporta? May support. Dapat may suporta. Anong talata? Hanapan kasi kayo ng talata. Kailan yun ang panangga mo? Hindi ko natandaan. Yun. John 10:28 hanggang 29. Basahin na natin para matutunan natin. Baka paglabas nyo, may counter kayo niyan. Hindi kayo makasagot. Anong sabi doon sa 28? Tingnan natin. I give unto them eternal life, and they shall never perish. The angels said, amen, pluck them out of my hand. 29, my Father which gave me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Walang makakaagaw sa kamay ng Panginoon at sa kamay ng Ama. So yung panangga yun, shield of faith mo yun. Kapag tinanong ka, sino ang namatay para sa pinili? Yung Ama, Anak, Espiritu. Ano ang katunayan?
Kasunod po kasi yun. Sa Roma, karamihan. Yun. So dapat may agad. Share of faith. So ano pa ho? Tingnan po natin yung huling bahagi. Helmet of salvation, protecting our minds with the assurance of our eternal salvation. Yun yung ating pinag-usapan ngayon, na hindi tayo lost salvation. Tayo ay eternally secure na po. Pastor, paano kung ako ay nagkasala? Mawawala pa ba ang kaligtasan ko? Hindi na po mawawala. Ano ang nawawala sa isang Kristiyano pag nagkasala? Anong nawawala po? The joy of salvation. Kaya maraming Kristiyano hindi naiintindihan. Pagdalawin mo, yun. Nakapadlak na po eh. Pag si pastor ang dadalaw, nakapadlak na po ang pinto. Pero pag unbeliever, buksan ang pinto. Grabe. Naranasan namin po yung mga kapatid. Alam mo, preacher po, dati sa Taguig. Kasama namin, doon po kami natuto. Pero nakasawa ng unbeliever. Nung dinadalaw namin, hindi na kami pinapatuloy. Ano nangyayari? Talagang malayo pa lang kami, binabagsak na po yung pinto eh. Yun po yung resulta mga kapatid, kapag nag-asawa po ng unbeliever. At mapalad po tayo, napapakinggan natin ang salita ng Diyos. Maiayos natin lahat. Kasi naaayos naman lahat mga kapatid eh. Kung wala pa, ang tawag doon, prevention is better than cure. Ang hirap i-cure pag nandun na sa matinding karamdaman. Yun. Buti kung may cure pa, ay kung cancerous na. Yun. Wala pa, makukyure na. Better than cure. So, ano po? Tignan natin yung verse 17 ng talata mga kapatid. Overtime na po tayo ng kaunti para matapos po natin ito. At 17, sabi dito, wherefore you not, 6:17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Yun, ito po yun. Ang sword of the Spirit, ito po yun, no? Yun, yung Biblia. Kaya basa ng Biblia para talagang marami kang matutunan. Sabi ni King Solomon, thy word is hid in my heart that I will not sin against thee. Saan daw itatago yung salita ng Diyos, mga kapatid? Sa puso. Hindi sa puso. Hindi sa utak. Yung iba, napakatalino. Alam mo, pastor, banggitin mo lang ang verse at i-memorize ko yan. Pero makita naman yung application niya sa buhay, tampalasa naman. Alam mo yung taong nasa puso ang salita ng Diyos? Mabait po yan. Mabait. Kasi ang kabaitan nagmumula sa puso. Hindi yan maipakakaila ng mapagkunwari. Ang totoong kabaitan ang gagaling po talaga sa puso. Kapag ang puso natin maayos, sigurado yan, lalabas at lalabas po yan. Kahit ang Panginoong Kristo, sabi niya sa Mark chapter 7, tinan po natin, kung saan nagmumula lahat ng mga kasamaan. Tinan po natin, mga kapatid. Sabi doon, for from which within out of the hearts of men proceed evil thoughts, adulteries, fornication, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile the man. So kung ang masama galing sa puso, yung kabutihan din, galing sa puso yon. Kaya ayusin natin ang puso, mga kapatid. Hindi naman pagwapuhan dito, hindi pagandahan. Panlabas lang na anyo dyan. Kahit sa pag-aasawa, mga kapatid, hindi mo dapat tinitingnan ang panlabas na anyo. Yun. Kaya nga, di ba, ang qualification ng Diyos, huwag kang mag-aasawa ng hindi ka pananampalataya. Ano ang malaga sa Diyos? Yung magkaroon ka ng unity sa spiritual. Na kapag nagsimba ka, kasama mo siya. Eh, siyempre, yung mga asawa ng unbeliever, wala na tayong magawa doon eh. Pag-pray na lang natin, nawa, biyaya ng Diyos. Pero yung mga walang pang-asawa, yung mga single, sinong single dito, taas ang kamay, yung walang pang-asawa, doon. Ayaw umamin yung mga single. Pag nagpaplano kayo, mag-pray kay Lord, kung kalooban mo. O diba, nagpipray kayo kung kalooban mo. Gayahin natin ang Panginoon, mga kapatid.
nung nagpipray siya, sabi niya, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Amen. Pero yung mga binata dito sa atin, preacher, alam na alam yung talata, pero, Pastor, ito na po ako, hindi ko kaya talaga. Ilang preacher po yung nag-asawa ng binibigyan nito, ate? 1, 2, hindi ko na bibigyan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 preacher. Kakaiyak po talaga yun, nakakalungkot. Talagang nagugol po ako ng oras, maturuan po sila. Pero sa babae lang bumagsak. Kaya tama yung kanta, babae. Ano po ang kasunod? Babae. Anong dulo? Ikaw talaga ang... Di ba lahat? Ay mga babae ha, huwag naman ganun tayo ha. Ay, paano man yung babae na bumagsak ka na, lalaki, ikaw talaga ang tayo. Kasi parehas lang eh. Kasi sa Bible, ang maraming bumagsak talaga, lalaki. Inahalimbawa lang yun. Hindi naman ibig sabihin na ang babae hindi babagsak sa unbeliever. Halimbawa lang yun. Pero marami talaga example sa Biblia na bumagsak ang lalaki sa unbeliever. Si Samson, napakalakas na tao. Delilah lang ang katapat. Kaya uso Delilah. Lay. Ano ba yan? Sino bang mga naakit na mga unbeliever? Si King Solomon. Yung mga prinsesa ng Egypto, puro unbeliever yun eh. Magaganda yun eh. Yun, nag-asawa. Katandaan, nandun na consequence po. Ang titingin sa isang babae o lalaki, number 1, makadiyos mo ka. Pag hindi makadiyos, ikis. Ikis mo na. At bayaan mo, Lord, ikaw na po ang magdala ng karapat-dapat sa akin. Kung kalooban mo ako'y magkaroon ba ng asawa. Pag hindi po, Lord, nakikiusap mo ka, gusto mo po talaga. Talaga na umiyakan sa Panginoon. So, bayaan mo ang Diyos. Sabi nga, di ba? Trust in the Lord with all thy heart and lean not unto thy own understanding. O sa verse 6, walang tinginan. Ano yung verse 6, mga kapatid? Sige nga. Ano yung verse 6? In all thy ways, acknowledge Him, and He will. Alam mo yun, ang gandang talata, mga kapatid. Ito talaga, isa puso niyo. And He will direct thy paths. Pag yun po ang gagawin natin, mga kapatid, mamalayan mo lang. Baka may primitive Baptist na magpuntak sa inyo. I am a primitive Baptist brother here in America. I search for Filipino wife, for Filipino husband. Brother Romero, do you have a member single? Siyempre, kasi ano po, hindi naman po kayo pinakilala sa asawa na agad. So, magkakilala, di ba? Di ba po yun? Kasi na maghanap tayo sa labas. Unbeliever. Baka makaharap ka pa ng scammer. So, ipag-pray lang natin. Ang Diyos ang magdadala ng totoong partner mo na makakasama mo sa habang panahon. At ang pagbigay ng Diyos, magre-resulta ito ng kapayapaan sa iyo. Pero pag ikaw lang may gawa, baka sa una lang masaya, sa kaduluhan malungkot na. Marami yun, ngayon malungkot na, nawalay pa sa gawain ng Panginoon. Yan ay, ina-example ko sa inyo, mga preacher eh. Nakakalungkot, nawalay na sa Panginoon. Yung iba, nagbalik na sa kabunsuhan. Kahit ano ba, araw-araw ko yung minivisit sila mga kapatid. Pero wala eh, wala talaga eh. Kasi nai-compromise na ka ng pananampalataya. Nahatak na po sila eh. So, ano na lang gagawin natin? Ito po, dito tayo magtatapos. Ito talaga ang gagawin natin. Wala na tayo magagawa eh. Ito, ano kaya gagawin natin sa palagay nyo kapatid? Kung ano nangyari ngayon, anong gagawin na lang natin? Ito po yun. Chapter 6, verse 18. Ito, conclusion. Sabi niya, praying always. Puro prayer na lang gagawin natin. Praying always with all prayer and supplication and the Spirit and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints.
Tagalog, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon. At mga biyag sa buong katiyagaan at daing na mapatungkol sa lahat ng mga banal. So palagi tayo mag-pray. Pagkagising, pray, Lord, salamat Lord sa na nakagising pa ako. Bago kumain, mag-pray. Bago umalis sa bahay, mag-pray. Pag may paplanuhin, pag-pray. Lord, kalooban mo ba, Lord, na ganito? Pag hindi kalooban, tuloy lang mabuhay. Ang dami kong plano sa buhay, hindi naman natuloy. Hindi naman ako nasaktan. Bakit? May plano na ang Diyos sa akin. Kaya may mga plano tayo na hindi natutupad. Hindi naman talaga ang plano yun ng Diyos. Kaya natin, Lord, kung hindi mo kalooban, salamat. Hintayin ko yung perfect na kalooban. Wala ng prayer yun. Kasi siya talaga ang magagay, di ba? Ako dati, ang dami kong plano sa buhay, mag-a-abroad, ganito, ganoon, magtatayo ko ng negosyo para masurvive yung aking mahal sa buhay, mabigyan ng magandang buhay, pero hindi pala kami ng Diyos eh. So, ano yun? Yung tatalag kami ng Diyos. Nagkaroon ng mahabang journey, napunta, dahil kami Romblon, napunta sa Mindoro, napunta sa Quiapo, napunta sa Taguig, napunta sa Cavite, napunta kami sa Carissa eh. So dito, bumagsak sa mo. Hindi ko naman na-plano yun. Pero, plano ng Panginoon. So, bayaan natin ang Diyos ang magplano sa atin para tama talang direksyon ang pupuntahan. Kaya ako nagpapasalamat kahit marami mga nangyari hindi maganda sa buhay ko. Pero ito pala yung tulong na ano na po, biyaya ng Diyos na ginagamit ako. Nasa 24 years na ako eh, kasi na-ordain ako po 2004 as a pastor. So ilang taon na yung 22, no? 22 years. So, kasabay ng ating pagiging senior citizen next year, no? Ano na, 60 years. So, nawa, marating ko pa. Tawa si nanay eh. Naway, marating ko pa yung 60 years. Di natin alam ang plano ng Panginoon. Importante, magising ka sa umaga, salamat Lord. Kung hindi ka naman magising, mas maharap ka na sa Panginoon. Ang importante sa maghapon nagagawa mo yung the best na paglilingkod sa Panginoon. Kasi hindi natin alam yung bukas eh. Huwag mo na sabihin, ay bukas na pastor, bukas na ako magbabasa, bukas na ako mananalangin, bukas na ako magbibigay, bukas na ako aaten. Bakit? Alam mo bang may bukas ka ba? Palagay nyo? Ng Diyos na nakakaalam. Kaya ang magagawa mo ngayon, gawin mo na ang the best. Kaya yung mga may asawa, iparamdam nyo sa asawa nyo, na mahal nyo ang asawa nyo. Ngayong araw na ito, bago lumubog ang araw, bago matulog. Nasabi ba nyo sa asawa nyo, alam mo, mahal naman kita, bago matulog? Para pag-gising nyo eh, wala mong magigising ka pa. Habang buhay pa, yung magulang nyo, mga anak, nasabi ba nyo sa magulang nyo, I love you mommy, I love you mama, I love you papa, I love you daddy. Ayun yung sasabihin. Pag wala na yung mami niyo, mami, alam mo, mahal kita. Naalala ko, ikaw nagsayang, ikaw. Ngayon pa lang, iparamdam natin yung pagmamahal sa mga mahal natin sa buhay. Dahil hindi nga natin alam ang bukas. Kaya natin ipaparamdam, pag nandun na sa below the belt, 6 feet below the ground. Tapos pag ilalagay na ba, sasama po ako. Bayaan mo sumama. Sigurado hindi sasama talaga yan. Kunwari lang sasama. Iyak-iyak ka, pero nung buhay pa yung magulang, mahal nila sa buhay, ano ang naiparamdam natin mga kapatid? I-challenge natin, sarili natin. Hindi natin alam ang araw ng bukas. Sapat na raw ang araw na ito para sa kabalihasahan natin. Huwag mong ikabalisa yung araw ng bukas. Isang talata na lang, bago tayo magtapos. Pastor, ang daming talata. Bayaan mo na lang, bubutulin ko kayo. Colossians chapter 2. Yun, memory verse natin ito sa... Sino nakalala? Memory verse. Chapter 2, verse 10. Anong sabi doon? And you are complete. Saan daw complete? Which is the head of all principality and power. Kompleto na po tayo, kapatid. Ano ba ba inaalala mo? Yung mga dagdag na lang, bonus na lang, kumbaga sa trabaho. Kala mo, may sweldo ka na. Anong hinihintay mo pa?
Bonus! O, di ba maraming bonus? Kompleto na po tayo. Sure po yun. Pag na-appreciate mo yung nakumpletohan ng buhay mo spiritual, marirelax ka sa buhay mo at sasabihin mo na lang, salamat po Lord. Matutulog ka na napakahimling. Bakit to? Kompleto ka na eh. Wala ka nang hahanapin pa. Iwanan ka na ng lahat. Ang Diyos hindi nag-iiwan. Sabi niya, hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan. Amen. Diba? Dami na nang-iwan sa atin eh. Pero, bakit buhay pa tayo? Ibig sabihin, ang Diyos hindi tayo iniwan. So, Amen. ilan po mga kapatid sa umagang ito, na tayo po'y tumayo, na tayo po'y manalangin. Salamat sa Diyos sa umagang ito, sa ipagpilihan sa inyong yaya, sa aming among sa amin na magpatuloy, mapalakas ang aming spiritual na buhay upang kami po ay makapagpatuloy na umarap at makapaglingkod sa iyo. Salamat sa Diyos, sa maniter pa ng oras, kayo po ang mamunat lumabay sa pangalan ni Jesus. Amen. May papalan.